Eto po, bagong-bagong balita. Isa na namang bodega sa Parañaque na naglalaman ng mga smuggled goods ang napasok ng mga otoridad, kabilang sa mga nakumpiska ang mga peking branded na damit at sapatos. Noong pong Biyernes lang, mahigit kalahating bilimpiso ng mga peking produkto ang nasamsam ng mga otoridad. At naroon ang kasama nating si Rhea Santos. Rhea? Yes, Susan, magandang umaga sa inyo. Sa panahon ngayon, mga kapuso, maging maingat at mapanuri sa mga binibili nyong produkto dahil hindi nyo alam kung ang binibili nyo ay legal o illegal pa na pinasok sa ating bansa o kaya naman ay original o peke na pala. Nandito tayo sa tinatawag na Roligon Compound, no? Isang malaking compound dito po sa Quirino Avenue, Tambo, Parañaque, kung saan meron itong 10 bodega na naglalaman ng mga smuggled goods, mga peking produkto mula sa China. Ito po ay isa lamang sa 3 compound na sinalaki ng pinagsamang puwersa ng BOC, NBI at IPO kasunod nga nung kanilang raid na isinagawa last week. Yung pinuntahan po nating AX building dyan po sa May Pasay. Kung last week, 6 na palapag na gusali yung ating pinuntahan, ito compound na. Talaga namang mabibilib ka sa sobrang laki at lakas ng loob ng mga negosyanteng ito na magpasok ng mga smuggled at peking produkto at mag-store dito sa malaking bodegang ito. Alam nyo, nakakagulat dahil bagamat dito sa Metro Manila, alam naman natin naglipa na, nagkalat na itong mga smuggled at peking produkto. Ito papakita ko sa inyo na sako-sakong smuggled items ang ready to ship sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Hindi na natin ipapakita kung saan. Meron of course dito sa Cagayan. Hindi natin sasabihin kung saang mall babagsak itong mga produktong ito. No? Kasi nakalagay talaga kung saang mall itutungo itong mga produktong ito. As far as Cagayan, Butuan, mga lugar sa Visayas at Mindanao, talaga namang pagbabagsakan itong mga shipment na ito. So isa lamang ito sa mga bodega na ating pinasok. Papakita ko sa inyo kung gaano kalaki itong compound, no? Medyo madilim pa mga kapuso. Actually, gusto namin sanang ipakita lahat ng bodega, pero yung ibang mga bodega medyo sira yung ilaw nila. Papasukin natin itong pangalawang bodega naman. Alright, nandito ba sila? Tama ba? Dito? Okay, doon pa sa dulo. Alright. So may mga kahon-kahon, sako-sakong mga peking produkto. Alam nyo, sa kabuang tansya ng Bureau of Customs, IPO at ng National Bureau of Investigation ay aabot sa 1 bilyong piso ang halaga ng mga goods na nandito. Silipin lang natin, nakikita nyo ito, mga sapatos. Alright, mga sapatos yan. At ito ngang operasyon ng BOC, NBI at IPO ay bunsod na rin ng reklamo ng mga malalaking kumpanya, itong mga malalaking brands na lehitimong nagnenegosyo sa ating bansa. Pero dahil nga sa pagkalat ng panggagaya sa kanilang mga produkto, ay naapektuhan itong mga lehitimong negosyante natin. Pasukin natin itong susunod na bodega. Kita nyo kung gaano kadaming padlock para talaga i-secure itong mga items na ito. Alright. Okay, ito medyo nilatag na ng mga kasama natin dito. So may mga sports apparel. Meron tayong sikat na brand ng tsinelas na Pineke. Pati yung brand ng ating pambansang kamao, nandito rin, no? Na Pineke. Alam nyo, hindi ko nga alam kung paano nyo malalaman kung ano ang peke at hindi. Dahil talagang makikita nyo pa lang na medyo close to the original itong mga items na naririto. At kaugnay po niya, makakausap po natin. Hi sir, ito po si sir, nakausap ko last week ito. Pero makakausap po natin si Attorney Ruel Lasala, ang Deputy Director for Investigation NBI. At of course si Attorney Jerome Turga ng IPO. Good morning po sa inyo and congratulations. Yes. Alright. Paano nyo po natuntun itong bodegang ito, itong compound na ito? I heard na isa lamang ito sa 3 compound na inyo pong nasamsam kahapon. Mahigit 2 buwan na tinarbaho ito ng joint team ng IPO, Bureau of Customs at NBI. At maganda yung impormasyon na receive natin, kaya nalocate natin itong compound na ito. Alright. Sino ho ang may-ari at meron na ho ba tayong hawak na mga tao? Binabalidate pa natin yung tunay na may-ari nito kasi lumalabas dito na yung kada bodega ay may nagre-renta ng mga Chinese. May mga pangalan na ho ba tayong hawak, sir? Humihingi pa kami ng mga documents from the administrator ng Roligon. Alright.
eto ho, anong gagawin ho sa mga produktong ito? Saan po natin i-forward ito? Attorney Tuerga. Ito po ay nag-effect na tayo dito ng seizure, no? So kinukumpiska ho natin itong mga item na ito in favor of the government. At pagkatapos may inventaryo ito ay dadalhin ito sa bodega ng Customs at IPO. At magkakaroon tayo ng seizure hearings, no? Seizure proceedings sa Bureau of Customs. At pagkatapos po noon ay ibabaan ito ng order for forfeiture in favor of the government. At finally, order for destruction. No? So kung papayag yung mga brand owners, ito ay pwede nating pamigay doon sa biktima ni Yolanda. At yung iba, yung hindi papayag ay talagang sisirain For po destruction. The last question na lang, gaano kalalim itong investigasyon na ito? Tanong siyempre ng mga kababayan natin, hindi naman ito makakapasok kung walang contact sa loob. Sincero ang gobyerno dito sa pagkukombat natin ng smuggling at nitong mga counterfeit items. Maggagawa kami rito ng malalim na investigasyon at normally yan ang tinatanong kung bakit nga nakakalabas itong mga ito. Yes. Samantalang dumadaan naman sa Bureau of Customs. Ang pagkaalam namin, nagsasagawa na rin ng Bureau of Customs ng investigasyon tungkol dito. Okay, so we're expecting heads will roll for the next days. Maraming salamat po sa inyo. Mga kapuso, mamaya bibisitahin naman natin yung isa pa sa mga compound na ni-raid po at under custody na po ng Bureau of Customs, IPO at ng National Bureau of Investigation. Magbabalik po kami maya-maya lamang. Back to studio. Maraming salamat, Rhea Santos.